Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa ating Magandang- pagsalubong ng bagong araw. Puno ng pananalig at pananampalataya, hindi lamang sa Diyos, kundi sa ating sarili at sa ating kapwa, na magaganap natin ang kabutihan kahit na sa kapaligiran na minsan ay puno ng mga pagsubok, kahirapan at kasamaan. Kaya sa ating pag-alay ng banal na misa, sa ating pagnilay-nilay sa salita ng Diyos, na siya mismo alam niya ang kakayahan ng tao para sa kabutihan at sa kasamaan. Nasa ating kalayaan ang pagpasya, saan tayo tutungo, saan ang ating pipiliing gaganapin. Kaya alay natin ang misang ito para sa lahat ng ating mga kapatid sa lahat ng sulok ng mundo na sa mga oras na ito, sinusubok sa kanilang buhay, lalo na sa mga kapatid natin na may mga kahirapan, may mga karamdaman, sa mga naglalakbay, nagtatrabaho sa mga oras na ito, sa mga nagdiriwang din ng kanilang mga kaarawan, mga anniversaries, para sa isa't isa at sa mga kaluluwa na mamahal natin sa buhay na lumisan na. Upang tayo maging marapat gumanap at mag-alay ng misa, aminin muna natin ating mga pagkasala at hilingin natin ang kapatawaran. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya, at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idalangin sa iyo, upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas. Sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabitin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw, ang aming Diyos, na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak, ako'y nanginginig.
Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit, Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo. Diyos na dakila, sa iyong kalinga umaasa ako. Laban sa kaaway ay pagtatanggol mo, at sa umuusig na sino mang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Luwalhati at papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sabi ng poong mahal, sa daigdig ako'y ilaw, kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparam at sa akin mabubuhay. Luwalhati at papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem. Do'y pagkakanulo sa mga punong saserdote at mga iskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Anong ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y pagkaloob ninyo sa 2 kong anak, na ito, ang karapatan na makaupong katabi niyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko? Upo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan o sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghahandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, naggalit sila sa magkapatid na si Juan at Santiago. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit, hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kalimitan sa ating karanasan sa buhay, why is it there is a kind of resistance when we approach people who are not really doing good? Doing good meaning their actions, not just their condition in life, na kahirapan. Yung mga gumagawa ng mga hindi tama, na pag nilalapitan mo at sinasabihan mo tungkol sa kanilang mga ginawa, bakit mayroong resistance? Ayaw makinig, minsan ikaw pang masama. At minsan, gaya ng Panginoon si Kristo, talaga ipapako ka sa krus dahil sa iyong pagsabi sa kanila ng ayaw nilang marinig. Bakit ganon?
Siguro nga dahil nung nilikha ng Diyos ang mundong ito, siguro dahil sa kalayaan din natin, kalayaan ng tao na makapagpasya, mas napamahal natin ang mga bagay na ating mahawakan, ating maangkin, ating mabilang, ating masukat, lalo na mga bagay na kumikinang at binibigyan natin ng halaga gaya ng ginto, diamante at iba pa. Mga bagong mga bagay na naging bahagi na rin na ating pagmamahal sa mundong ito, gadgets natin. Kahit pa noong una, kahit na simpleng mga bagay, pinag-aawayan, kapirasong lupa, kapangyarihang kunti, patayan ng mga tao dahil nga napamahal nila ang mga bagay-bagay na ito. Kahit na, klaro naman na nilikha ng Diyos ang mundong ito upang maging instrumento lang. Hindi ito ang pinakadahilan na tayo'y nilagay sa mundong ito upang kamtin lamang ang mga bagay sa mundong ito o ang mundong ito. Kaya nga sinasabi ng Panginoon si Kristo, anong mapapala ng isang tao? Maangkin niya ang buong mundo, lahat ng yaman nito, at napahamak naman ang kanyang buhay, kanyang kaluluwa, ang ibig sabihin. Dahil alam nga natin na itong katawan natin, mundong ito, kabahagi tayo. Ika nga, tingnan mong periodic table, yung bang sa chemistry, physics. Lahat ng makikita mo sa periodic table, makikita mo rin sa katawan ng tao. Kaya pag nakikremate na yung katawan ng tao, karamihan sa mga bagay na nasa ating katawan, lalo na 72 to 75% ng ating katawan ay tubig. Lahat na yan ay mawawala. Ang matitira na lamang yung tinatawag na heavy elements. Abo na lang, mapapasok mo sa isang maliit na container, na urn. Yan ang katotohanan. Kaya noong Miyerkules ng Abo, yan po ang pinapaalaala sa atin, mula ka sa alabok, babalik ka sa alabok. Na hindi yan ang pinakamahalagang bigay ng Diyos sa atin. Itong katawan na ito, hindi ito. Ang mundong ito, hindi ito. Instrumento lang ito. Kapareho nating katawan. Kaya lang, may binigay ang Diyos sa atin na hindi nga niya nilikha. Dahil buhay niya mismo ang binigay niya sa atin. Tawag natin kaluluwa. Walang kamatayan yan dahil kanya sa Diyos yan. Kaya lang ibinigay niya sa iyo sa lahat ng kanyang buhay. Kalayaan, kakayahang matuto, bigay niya sa atin. Kaya meron tayong pagpapasya, pareho ng pagpapasya ng Diyos. Kaya lang, ang Diyos alam niya ang lahat, kaya ang kanyang mga pagpapasya ay puro kabutihan. Pero sa atin, tayo magsikap pang matuto, makaunawa sa mga bagay na pagpapasyahan natin. Kaya minsan, o kalimitan, kahit hindi natin naunawaan ang mga bagay, pinagpapasyahan natin. Kala natin yan ang pinakatama na ating mga desisyon. Kaya itong kwento ni Jeremias, ganun din. Ang mga tao sa kanyang kapanahunan, kahit ng mga kaibigan niya ito, dahil nga sinabihan niya, hindi tama ang inyong mga ginagawa, dahil hindi niyo iniisip ano ang maging bunga ng inyong mga pinagpapasyahan. Nasa kalaunan sa ating mga ginagawa ngayon na hindi natin pinag-iisipan, kapahamakan ang hahantungan natin. Pero ayaw nilang makinig noon. Dahil sa kanilang pagpapasya, ito nang maganda dahil nakikinabang tayo. Masarap, magaan, mabuti naman. Kaya ayaw nilang tanggalin. Ayaw nilang magbago. Ayaw nilang baguhin ng kanilang mga pagpapasya. Ayaw nilang baguhin ang kanilang buhay. Nakakaiba kay San Pablo. San Pablo, totoo ang kanyang buhay ay talagang kalaban siya ng mga Kristiyano sa umpisa. At nakita na lahat ng mga Kristiyano talagang mabangis itong taong ito. Maalaala natin, Disyembre 26, kamatayan ni San Esteban. Sinong dahilan noon? San Pablo. Basahin ninyo yung gawa ng mga apostoles.
kung paano namatay si San Esteban, nandoon si San Pablo. Nilagay sa kanyang paanan ang kanilang mga damit habang pinupukol nila hanggang mamatay si San Esteban. Kaya yan ang kilala nilang San Pablo. Ngunit kahit nasa kabangisan ng San Pablo, minsan habang siya papunta ng Damascus upang manghuli pa ng maraming papatayin niya, pahirapan niya ng mga Kristiyano, nakasalamuhan niya ang Panginoon, sinabihan siya, Pablo, anong ginagawa mo? Ako ang sinasaktan mo. Ay hindi niya kilala si Kristo ng ganun. Tanong niya, sino ka? Sino ka, Panginoon? Ako si Kristo. Naisip ni San Pablo, mga Kristiyano pinapatay ko, bakit ikaw ang nasasaktan? Dahil bawat tao na pinagkalubuan ng buhay ng kanya sa Diyos, karugtong sa Diyos, nauugnay sa Diyos. Bawat tao, kaya nga sasabihin ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo, kung anong ginagawa mo sa iyong kapwa, ginagawa mo yan sa akin. Ngunit, yan na nga, ang kalooban ng tao ay very fragile. Napamahal niya ang mundo, mga bagay na pinahahalaga ng mundo, pera, yaman, kapangyarihan, ari-arian. Mahirap pakawalan ng mga iyan eh. Kaya sabi nga ng Panginoon, isang bahagi ng Ebanghelyo, ang hirap talaga makapasok sa langit ang mga mayayaman. Yung bata nga na mayaman na lumapit sa kanya, nagsabi sa kanya, Panginoon, susunod ako sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, oo, sigurado ka. Pagbili mo ang lahat ng ari-arian mo, ipamigay mo sa mga mahihirap. Nalungkot yung bata. Nalungkot siya dahil hindi niya kayang gawin sa yaman na kanyang angkin. Hindi niya pwedeng pakawalan yun. Kaya itong mga tao sa panahon ni Jeremias, nasarapan na sila sa kapangyarihan. Nasarapan na sila sa kapangyarihan na nanggagaling sa kanilang pandaraya, panlilinlang, pang-aapi ng kapwa, gamit ng kapwa, ginagamit nila ang kanilang kapwa para sa kanilang kapakanan. Kaya sinabihan sila ni Jeremias, kahit na mga kaibigan sila, mali ang ginagawa niyo. At ang isinukli sa kanya, yan, papatayin natin si Jeremias. Sama ng kanya mga sinasabi sa atin. Ganon din ang ginawa nila sa Panginoon kaya sa Ebanghelyo. Yan ang alam niya na yan ang mangyari. Pag ang tao'y napamahalan niya ang mga bagay-bagay sa mundong ito, talagang mahirap. Subukin niyo, sabihin sa inyong mga kapatid na masama ang ginagawa. Ikaw pang maging masama. Kakalabanin ka. Sasaktan ka pa. Di ba? Kaya yan ang ating leksyon sa araw na ito. Kaya ang Panginoon Jesucristo, yan din ang kanyang ginawa sa mga tao sa kanyang kapanahunan. At ito'y mga makapangyarihan. Makapangyarihan sila dahil sa kanilang pandaraya, sa kanilang pang-aapi, sa kanilang pag-aabuso ng kanilang kapangyarihan bilang mga pinagkatiwalaan sa lipunan, saserdote, Sanhedrin, Pariseo, at iba pa. Kaya siya pinako sa krus. Dahil ayaw nilang makinig sa salita ng mabubuting tao na tumatawag lamang sa kanila ng pagbabago. Si Juan Bautista, ganun din. Sinabihan niya isang hari, Herodes, hindi tama yung ginagawa mo. Kinakabit mo yan, o inaangkin mo, ninanakaw mo yung asawa ng kapatid mo. Si Herodias ba? May anak ni si Salome. Gustong-gusto ni Herodes yun. Kinuha niya ang asawa ng kanyang kapatid, ni Felipe. Kaya sinabi ni Juan Bautista, hindi tama yung ginawa mo. Ikaw ay hari, dapat magpakita ka naman ng mabuting asal. Halimbawa para sa iyong mga katauhan, iyong mga pinaglilingkuran dapat. Nagalit si Herodes. Pinugutan ng leeg. Pinatay niya si Juan Bautista. Ganyan talaga. Kahit na kapwa natin, kahit na gaano katalik na kaibigan natin,
asawa man, mga anak, mga kaibigan. Pag may masama silang ginawa, subukan mong sabihin sa kanila na hindi tama yan. Minsan, ang iba sa kanila, hindi talaga magbago. Mabuti kung pareho sila ni San Pablo. Magbago ka agad. Ayan, kaya tayo naging Kristiyano dahil din kay San Pablo. Kalahati ng bagong tipan ng banal na kasulatan, kay San Pablo yan. Kaya tayo naging Kristiyano. Dahil sa kanyang pagbabagong buhay, yan ating pinagdiriwang noong Enero 25. Nagbagong buhay. Kaya masaya tayo dahil kay San Pablo. Dahil doon, nagbagong buhay siya. Pero bagkos sa ating mga karanasan, kalamitan, miminsan ka lang makakita ng tunay na pagbabago dahil sa iyong mga sinasabi sa kanila. Kalimitan, ikaw pang masama. Ikaw pang masama. Kaya huwag natin kalimutan pag naranasan natin yan. Alalahanin natin, Panginoon si Kristo, walang masama siyang ginawa. Walang masama siyang nasabi. Kinokorek lang niya tayo. Sa lahat ng kabutihan na kanyang ginawa, anong isinukli? Kamatayan sa krus. Kaya huwag kang magtaka. Pero dapat bang umatras dahil sa mga mangyari niyan? Ayan, pakinggan niyo San Lucas. Sabi ni San Lucas, kahit na alam ng Panginoon na siya ay maghirap sa Jerusalem, ayan, sabihin niya, aakyat tayo sa Jerusalem at doon, papatayin nila ako, papako sa krus. Alam niya, anong mangyari sa kanya dahil sa kanyang sasabihin sa mga ito. Dahil pagkatapos ito, nung nakapasok na sila sa Jerusalem, ayan, no, ngayong darating na linggo ng palaspas, habang siya papasok sa Jerusalem. Babasahin natin ang yugtong yun. Nilinis niya ang templo dahil ginawa nilang divisoria ang kanilang templo. Doon sila nagtitinda, nangangalakal sa loob ng templo. Hinayaan ng mga makapangyarihan dahil kumikita sila doon eh. May tong sila doon. Kaya nung ginawa ng Panginoong Jesucristo yon, nilinis niya ang templo, sinabihan sila na hindi ito bahay palengke, bahay dasalan ito sa lahat ng mga tao. Galit sila sa Kanya. Dahil nasaktan nga, masakit nga ang tama ng Kanyang binigkas na mga salita. Dahil sa naman totoo ang kanilang ginawa. Binabastos nila ang simbahan, binabastos nila ang templo. Kaya ang sukli doon, ayan, pinako nila sa krus. Ano kaya tayo? Ano bang naranasan mo sa buhay mo nung sabihin mo sa iyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, na ang kanilang maginawa ay hindi tama? Kaya pagdasal natin ang bawat isa sa atin na nagsumikap na maging instrumento ng kaligtasan sa mundo. Itaas natin ngayon ang ating mga panalangin sa Diyos na nakikinig sa atin. Nagbigay sa atin ng inspirasyon, lalo na nitong panahon ng Korisma, kung saan ating ginugunita ang kabutihang ginawa ng Panginoon Jesucristo para sa mundo, na kahit pa dito na isinukli sa Kanya ang kasamaan, pagpako sa Kanya sa krus, pinatuloy pa rin niya dahil sa Kanyang pagmamahal sa ating lahat. Tayo na nilikha niyang kawangis at kalarawan, tayo na pinagkalooban ng Kanyang buhay. Kaya sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging tunay na lingkod, kumikilos ng may malasakit, na katulad na ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan
at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng mga pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang na binibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga yumao, naway matamo ang mga gantimpala ng kanilang mga paghihirap sa lupa, sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ama naming nasa langit, alam mo ang dinaraanan ng buhay namin sa aming pagsikap na maging instrumento rin ng kaligtasan ng aming kapwa, kahit nasa kahirapan na minsan aming haharapin. Pagkaluban mo kami ng lakas ng aming pagpapasya na gagawin lamang ang mabuti, ang tama, at ang mga ikinalulugod sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay, nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y lihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawad. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito aming may alay. Mula sa lupa at buwan naming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. sambayanan. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawang alak na ito para magiinuming nagbibigay na iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon, upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ang aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinataasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo na kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag niya ng anak mo ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo naming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Santo Papa, ni Jose Advincula, naming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang lahat naming mga kapatid na nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
Sa tagubili naman nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo at magnais ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Shalom. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag-ibig ang siyang bumukaw sa aming puso at kaluluwa at siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan, pagpapala at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan kami tutungo? Kaming makasalanan. Saan kami susulong?
dahas laging kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan, ikaw po ng hantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kaya